Ayun. Iniuna ko tong isa eh. Good morning everyone. Ang ganda ng umaga. Panibagong umpisa. Sino po dyan? Tanong agad eh, no? Di, sino sa atin ang nakakaramdam ng pagpapala? Yung blessing ba? Yung iba ang sinasabi, buti ka pa, bine-bless ka. Ako kailan kaya? Yun ang lagi nating dialogue, eh, no? Pero alam nyo ba, ayan na naman ako. Alam nyo ba na yung blessings, hindi mo pansin eh. Kasi yung blessings, merong maliliit na merong maliliit lang, merong malalaki. Ang nakikita natin yung malaki, hindi natin nakikita yung maliit. Yung ginagawa ko na to, hindi ba lagi ko kayong ini-encourage, lagi ko kayong kinukulit. Meron ka namang Facebook account. Diba? Ituloy mo na. Ito na naman ako, no? Kasi po, kailan ba ako nagkaroon ng Facebook? 2012? O, 2011. Oo, natatandaan ko yun eh. Yung una akong magkaroon ng Facebook account, 2011. Hindi pa ako marunong nun. Kaya lahat ng nagpe-friend request sa akin, click lang ako ng click. Kaya nung time na yun eh, hindi ko alam eh, yung sisira pala sa buhay namin eh, naging friend ko eh. Sisira eh, no? Parang ang sama-sama, ano? Hindi, kasi hindi ko alam. Click ako ng click. Pag may nag-friend request, ina-accept ko agad eh. Click agad ako. Tuwan-tuwa ba ako? Kasi sabi ko nga, ay nakakatuwa naman. May mga nagpe-friend request. Sabi ko ganon. Tinanggap ko ng tinanggap yun. Nung bandang huli, 2012, nagiging magulo na yung buhay ko. 2011 yun ha. 2012, nagiging magulo na yung buhay ko. 2012, doon umalis. Doon kami nagkagulo ng todo ng tatay ng mga anak ko. Pero 2011, nagugulo na ako, lalo nung 2012. Tapos ipinanganak ko yung apo ko eh, ipinanganak ko ng manugang ko yung panganay kong apo. Tapos 2013, nasunugan ako. Alis kami ng probinsya. Tapos dire-diretso na hirap. Tinuloy ko yung pagpe-Facebook, yung malumanay lang ang mga dating, ganun bla bla. Tapos dumating yung time na hirap na hirap kami sa pera. Nagkaroon ng laban, nagkaroon ng battle. O sige, laban kami. Malaban ako sa asawa ko para bigyan ng sustento yung kahit yung bunso ko. Ngayon ang nangyari doon, ang dami-dami kong nilalapit ang tao pero wala. Parang walang nangyari. Walang nagawa, walang naitulong. Pero pagdating doon sa aspetong pinansyal, natulungan kami nung nanay ko at saka ng dalawang kapatid ko dito sa Amerika. Hindi pa ako na nakatutok sa Facebook. Alam nyo ba na itong Facebook, yung YouTube, ang laki ng panghihinayang ko. Dahil kung noon palang time na masalimuot yung buhay ko at nag-umpisa na ako dito sa Facebook, bagamat may umpisa na ako pero hindi ako nag-focus ba, siguro iba na ako ngayon, diba? Pero sabi ko nga, wala namang bagay na huli, bagamat nahuhuli na ako, diba? Lahat naman pwede pa. Gising yata. Lahat naman pwede pa. Kaya lang, kung i-compare mo yung sarili mo doon sa mga nauna na hindi huminto, na halos kasabayan mo, o nauna ka pa, ang ganda-ganda na. Alam nyo ba na hindi ko naman hinangad na talagang kumita dito sa Facebook? Pero, dahil siguro, ang tangi ko lang talagang gusto nun eh, maipagtanggol ko yung sarili ko eh. So, tuloy lang ako.
una kong Facebook account, nagpagawa ako ng page sa anak ko. Tapos, maganda yung naging feedback nun eh. Maganda yung naging outcome nun. Ang daming viewers, ang daming followers. Message ako noon ni nagno-notify. Submit your tax identification, blah blah. Hindi dito na ako sa Amerika noon. Natatakot ako. Kasi sabi ko nga, pagka ibinigay ko tong tax identification number ko, baka ma-deport ba ako? Baka mapalayas ako ng Amerika, baka scam. Kasi na-scam na ako eh. Scam na ako. May mga nagpe-friend request sa akin na tinatanggap ko. Mga foreigner, nanliligaw, tsaka kung sino-sino, na-scam ako nun. Hindi ko yan, binaliwala ko yan, hanggang sa dumating yung time na na-hack yung account ko. Na-hack talaga. Ano na yun? Millions na yung viewer ko nun. Yung followers ko nun, malaki na yung followers ko, hindi ko na matandaan eh, ilang libo na ba. So, na-hack. Hindi ngayon ako makakonect sa Facebook at saka sa Messenger. So, nagpagawa ulit ako sa anak ko. Ito na nga. Itong account ko na to, itong page ko na to. Alam nyo ba na nina-notify ako lagi ni Meta. Submit your blah blah, ganito, ganyan. To receive your earnings. To get your earnings. Hindi ko talaga pinapansin. Kasi, sabi ko nga, ano ba yung purpose ko? Bakit ako nandito sa Facebook? Bakit ako nasa platform na to? Kaya ako nandito, gusto ko pong ipagtanggol yung sarili ko. Dahil, ang laki na ng hirap ko talaga. Ang laki na ng dusa. Pero alam niyo ba? Sabi ko sa anak ko, anak, ganun. Sabi ng anak ko, Mami, pag ibinigay mo yan, gagana na yan. Tapos, sabi niya, may mga benefits kasi ako na nakuha dito. So, yun yung ikinatatakot ko na baka maapektuhan o mawala. So, tinutuklas ko yung trial muna ako. Nakikita ko yung tinanggap ko, ipinasok ng anak ko yung sabi ko, anak, yung iyon na lang ipasok. Ikaw lang yan ako, no? Kung mapapahamak ako, isinubo ko yan ako, ikaw na lang imapahamak, parang ganun eh. Kasi, bata pa naman siya. Ikaw lang yan, hindi ganun. Sabi na anak ko, Mami, nung ikiniklik ko siya, ipinapasok ko yung sa akin, lumilitaw yung sa'yo hinihingi. Yung information ko hinihingi. So, walang choice. Hindi ko alam, naipasok ng anak ko yung mga requirements na kailangan galing sa akin. Tapos sabi niya, Mami, naipasok ko yung sa'yo. Sige, sabi ko, hayaan mo na. Natatakot ako ngayon simula nung maipasok yon. Kasi nga, maaapektuhan yung mga pinoproteksyonan ko na benepisyong konti. Alam niyo yun? Yung babae, yung nanay, yung tao na nanggaling sa walang-wala, yung gumagapang na sa lupa, takot na mawala yung konting benepisyo na meron. Ayun. Pero sabi ko sa anak ko, lalaruin ko, titignan ko. Kasi, ang pagkakaintindi ko, once na maka-enter ka na, once na ma-monetize ka na, na-monetize ako eh. Kasi sabi nga nun, submit para to get your earnings. Sabi ko, malaki kaya yung earnings? Ganito po pala yun. Yung earnings natin, hindi natin alam, yung ginagawa mo reels, yung ginagawa mo live. Oh, hi Debbie! Hello. Debbie, ito, para ma-motivate kayo, para ma-motivate, no? Gusto ko kasi, Debbie, na maintindihan ng iba ninyo na total nandito na kayo sa Facebook, sa platform na to. Why not try yung page? Yung page po yun yung possible na ma-monetize eh. Pero yung kung ano yung meron kayong account sa Facebook, hindi ma-monetize yun eh. Once you have decided na mag-apply for monetization, magbabalik kayo sa 1. Yung followers nyo na 5,000 of friends nyo, pagka nag-page kayo, mag-umpisa kayo sa number 1. Kaya, start now.
So yun, abali, nung isinabmit ng anak ko, automatic, nung isinabmit July blah blah, July 27 ba? Hindi ko tinignan. Nung July 27, after submission, lumitaw yung kita eh. Ganun pala. Lumitaw. Maliit lang. Pero, totoo pala. Di ba? Totoo na ikaw, hindi mo alam, meron ka palang earnings na nangyayari. Once na maglagay ka lang doon sa page. Yung account nyo, gawin yung page. Meron kayong personal account, idugtong nyo doon yung page account. Tapos, doon kayo gumawa ng reels. Doon kayo gumawa ng mga video. Pagka nagustuhan nyo ng mga tao, magkakaroon kayo ng followers, magkakaroon kayo ng viewers. Aatakihin kayo. Sorry. Aatakihin kayo ngayon. Ako, inaatake ko eh. Maraming comments. Pero negative or positive comments, okay lang yan. Okay lang po ako sa comments. Oo. I-ano nyo lang. Tapos, halimbawa, tulad to, nagpa-participate kayo sa akin. Ikaw, Debbie, nagpa-participate dito. Yan bang account mo na yan, page na? Oo. Kasi, i-ano nyo ng page. Tapos, yung binigay sa akin na yon, sabi ko, kung ito, laging ganito at papalaki, dahil paparami yung viewers, so papalaki yung pera. Sabi ko, kailangan kong mamili. Yung konting benepisyo na nai-enjoy ko, o ito na possible na lumaki. Diba? Ngayon, yung paglaki niya, yun ang kinatakutan ko eh. At kinatakutan ko noon, kaya hindi ko binibigay yung tax identification ko. Kasi automatic, tatanggalin nila yung tax eh. Ang tawag dito sa Amerika noon, W2. Hindi ako W2 eh. 1099. Business. So, this is a business. Pero ito yung business na meron kang driver. Merong nagka-guide sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa business na to. Unlike yung school ko noon, nag-iisa lang ako dun eh. Hindi ito sole proprietorship. Hindi. Ito ay isang malaking kumpanya na lahat tayo na gustong sumali, pwedeng sumali. Kaya ini-encourage ko kayo eh. Mag-shift kayo sa page. Doon kayo tumutok sa page. Yung personal nyo, sige lang, hayaan nyo lang siya ganyan dyan. Tutok ka sa page. Kasi, nagre-reels ka naman eh. Lahat nga ngayon nagre-reels eh. Naligo, naka-reels. Nagluto, naka-reels. Diba? Naglibot, naglakad, naka-reels. Hindi ba? Bakit ko kayo ini-encourage? Kasi, baka matikman nyo rin yung na-experience ko. Alam nyo ba, nung nakita ko yung pera, yung dolyar, tawa ako ng tawa. Diba? Tapos nagkaroon ako ng extra dreams. Inisip ko na dito ko dadalhin to. Dito, parang nagkaroon ka na ng extra. Ngayon, ang kumukontrol sa akin yung benefits na meron ako. Ngayon. Kasi sabi ko, pagtanda ko, pag itong benepisyo na to nawala, ang hirap mag-apply, ang hirap ma-aproban. Pinag-aralan ko. Ganito pala yun. Enjoy na enjoy ko. Talagang sabi ko, imagine, hindi ko to pinapansin. Ang gusto ko lang talaga ipagtanggol yung sarili ko laban sa kapatid ko. At saka sa mga kakampi niyang politiko. Di ba? Pero sa kabila ng dusang pinagdadaanan ko, in-offer yung blessing, i-offer eh. Di ba? Ikaw, ino-offeran ka, hindi ka ba maiinggan niyang tanggapin? Samantalang, wala ka namang naging effort kung hindi nag-video ka lang, nag-reels ka lang, tapos, yung problema ko, gumaan kasi natatakot sila na banggitin ko yung pangalan nila dito sa social media. So, meron akong protection. And at the same time, ay nagkaroon ako ng pera. Diba? July 27. August ngayon. So, ang hihintayin ko, August 27. Para magkaroon ba ako ng 1 month? Ng another month? Diba? Pero, sabi ko, yung kayang binigay sa akin kita nung July 27, the same pa rin ng August. Kasi pagka ganon, madadagdagan, ang yabang, madadagdagan. Hindi pala ganon. Yung tinanggap mo ng July 27,
Hindi ganun ang matatanggap mo ng August 27 o yung ika-first, ika-second month mo. Kung hindi, depende yon sa effort na gagawin mo, depende yon sa ipapakita mo, at sa magiging pagsisikap mo at pagtsatsaga mo. Ganun pala yon. Natakot kasi ako eh. So, pagka pala ako gusto kong ma-maintain yung konting benefits na meron ako, na inaalagaan ko para sa pagtanda ko, pwede rin palang ma-enjoy ko ito. Kasi, lalaruin mo lang ba? Parang, oops, taga, baka maapektuhan, parang, Rilo, kulak, go. Parang ganon. Bakit ko to sinasabi sa inyo? Kasi, baka gusto ninyo masabukan ito, tapos, ma-enjoy nyo. Na-enjoy ko eh. Kahit maliit, di ba? Tapos, pina-follow ko na ngayon yung dashboard. Hindi ako marunong talaga. Maraming suggestions. Sabi ko, hindi ko naintindihan. Hihintayin ko yung anak ko. Kasi sa dami ng suggestions niya kahapon, na-depress ako. Hindi ko alam gawin. Hindi ko talaga alam gawin. Kasi, sabi ko nga sa inyo, I am an old school. I am an old school. Pero, pagka nai-enjoy mo yung ginagawa mo, gusto mong mag-improve, baka gusto nyo. Hindi nyo napapansin magkakaroon ng notification. Mag-o-offer kung gusto nyo makuha earnings. Kasi ito na kayo eh. Tapos ang maganda pa po dito sa Facebook, yung mga followers mo, i-follow mo sila, ipa-follow ka nila. Tapos maghanap ka na ipa-follow ka nila, magtutulungan kayo. Kasi isa sa requirement o isa sa regulasyon na gusto ni Facebook, pag pinalo ka nila, i-follow mo siya. Tapos, babalik sa iyo ngayon yung mga notification galing do sa mga nagpa-follow sa iyo para mag-follow back ka. Diba, suportahan, ang ganda. Ang ganda-ganda nito. Diba? Ang ganda-ganda. Hindi ko alam yung sa YouTube. Sa YouTube kasi tinutuklas ko pa eh. Ang kaganda nila. YouTube, IG, Facebook, ang kaganda nila. Meron silang iba-ibang patakaran. Tuklasin natin. Pag natuklasan ko, tuturo sa inyo. Ganun lang eh. Sharing. Bakit? Kasi, blessing comes from sharing. Hindi pwedeng kabig ka lang ng kabig. Dapat, you share. Para yung blessing babalik. Nagba-bounce back yan eh. Pero kapag kakabig ka lang ng kabig, mapapagod yung nagbibigay ng blessing. Sasabihin, ang damot-damot mo, ito gagawin ko sa'yo. Hindi na kita bibigyan. Parang ganun, di ba? Kaya yung iba sinasabi sa comment, kung mapapansin nyo, dalawin mo naman ako sa bahay ko. Ibig sabihin, i-follow mo naman siya kasi finalo ka niya. At pinag-aaralan ko siya eh. Why don't you try na pag-aralan? Kasi, ang ganda. Nag-i-enjoy tayo sa social media and at the same time, merong blessing na dumadating. Doble na ako ngayon. Meron na akong kakampi, kayo, yung Meta, yung YouTube, di ba? Meron na akong naiiyakan pag gusto ko umiyak. Pag masaya ako, kausap ko. Araw-araw hinahanap ko kayo. Sana hinahanap nyo rin ako. Tapos after ko kayong kausapin, yung mga anak ko naman, di ba? Basta I have my time for you. Siguro, someday, magkakaroon din kayo ng time na kapareho ng ginagawa ko para sa inyo, di ba? Jai, ito ka na. Ini-encourage kita kasi bakit ako nandito? Para maging magandang example, para maka-impluwensya. Kasi ako po ngayon ay isa ng simpleng influencer. Diba? Pipitsugin man ako ngayon, nangangarap ako, nalalaki ako. Diba? One day, diba? Yung mga sikat ngayon, hindi sila sumuko. Yung pinagdadaanan ko, pinagdaanan din nila noon. Diba? Na-depressed din sila, na-discourage sila.
na-motivate lang din sila. Ngayon, okay na sila. Baka nga, pag nag-start kayo, maunahan nyo pa ako eh. Bakit? Kasi, iba po yung gusto ko. Ang gusto ko talaga, kakampi. Ang gusto ko, protection. And at the same time, money. Walang plastikan. Pera. Pag wala kang pera, bulok ka. Basura ka sa paningin nila. Pero subukang may pera ka. Pinapanginoon ka, hindi ba? Sa politika, bakit lumalaro sila sa mga politiko? Ginagawa nilang Panginoon dahil nandun yung pera ng bayan. Ini-encourage kita. Gawa ka ng page. Gawa ka ng page. Tapos, pag nakagawa ka na ng page, sige lang, i-enjoy mo. I-enjoy mo. Tapos, minsan, dadating sa'yo. Baka nga, kalalagay mo palang meron na eh. Kasi, ang ganda nung ginawa mo. Yung gagawin mo na video, pag nagustuhan ng mga tao, bongga ka day. Hay, bonggang-bongga ka day. Diba? Ako matagal na ako, 5 years na ako dito. Pero dahil nag-i-emote lang ako lagi. Hindi ako nakafocus. Now, pinatikim ako eh. Ano experience ko? Abay, bongga. Pinatikim ako nung dolyar na galing dito sa platform na to. Baka gusto mo din. Dagdag din. Diba? Paano ko lumaki? Diba? Yun yung gusto ko i-share. Sana ma-motivate ko kayo. Sana napaliwanag ko ng maayos. Dahil, merong reason bakit ka nagsasalita dito. Merong reasons bakit ka nanonood. At meron lalong reason bakit ito ang pina-follow mo. Siguro, nagkakaroon ka ng knowledge na i-inspire ka kahit papano. Kasi, ramdam mo, tama yung ginagawa mo. Tama po na magkaroon kayo ng page account. Yung mga kaibigan ko sa Bungabong Nueva Ecija, sabi ko, ang ganda ng plants mo. Bakit hindi ka mag-vlog? Ang ganda ng biyahe mo ng sibuyas. Bakit hindi mo i-try? Ngayon, mas nauna silang kumita sa akin. Mas malaki siguro kita nila kasi nauna sila. Kasi iba yung purpose ko. Iba yung reasons ko. Bakit ako nandito? Pero dahil may offer, ginrab ko. Minsan, yung isang putok, 2,000 na apektado. Dito, sa ginagawa ko ngayon, alam ko, apektado yung mga tarantado. Sorry for the word. Diba? Apektado sila. Tapos, apektado ako kasi naapektuhan ko yung pagiging generous ni Meta. Inalok niya ako. If you want to get your earnings, submit this. Di ba? I did. Try mo. Baka ma-experience mo rin yung na-experience ko. Yung YouTube, okay na okay din yan. Hindi ko palang alam kung paano yung gagawin ko doon. Pero, parehong maganda yan. YouTube tsaka Facebook. Do it now. Huwag na mamaya. Huwag na bukas. Sabihin mo, gawa mo ako ng page. Ang daldal nitong caregiver na to. Try it. Walang mawawala. Tapos magigising ka na lang. Uy, may blessing. Blessings comes in bundles. Hindi mo mapipigil yan. Pero, kaya mo palang kontrolin kung meron kang gustong ingatan dito sa Facebook. Pinag-aaralan ko eh. Na-stress ako kahapon. Sumasali ako sa weekly level, weekly contest. Napagod ako. Kasi, worker ako eh. Nade-depress ako sa pasyente ko. Dahil lagi nagwawala.
Pero hindi ko siya pwedeng ipagpalit kahit kanino dahil siya ang bread and butter ko. Itong Facebook, ito ang side hustle ko. Ano yung side hustle? Extra. Diba? Prioritize. Ano yung priority mo? Huwag mo kakalimutan yun kasi baka magkamali ka. Ako, priority ko is caregiving. Nabubuhay ako as caregiver. Kaya ako nandito dahil pinopromote ko, binibideo ko, pinifilm ko ang caregiving. Kasabay yung experiences kong hindi maganda. Now, nadagdagan. Side hustle, ito yun. Di paliwanag ba ng maganda? Sana. Nainganyo ba kita? Sana. O tanong. Tatanungin na naman kita bago ako matapos. Gagawa ka na ba ng page? May page ka na ba? Page account. Pagka pinagpala ka, hindi mo makokontrol. Sasabihin mo, balikan mo ako ha. Pag pinagpala ka na, sasabihin mo, hoy, masitsit na caregiver. Tama ka pala. Pinagpala na ako ni Meta. Pinagpala na ako ng YouTube. Do it. Make it do. Isang page account, isang YouTube. Do it. Kasi I'm doing it. Huh? Hindi ako madamot eh. Sabi ko nga, bakit ko ipagdadamot? This is business. Gagawin kitang negosyante. Si Meta, si YouTube, ginawa niyang negosyante ang maraming tao. Hindi tinitignan may pinag-aralan ka ba o wala. Pangit ka ba o maganda ka. Kung maganda ka, edge. Kung pangit ka, edge. Nasa sayo kung paano mo titignan yung sitwasyon. At nasa sa tao kung paano babalansehin yung sinasabi mo dito sa platform na to. Sige po, ito si Caregiver Nana. Salamat for joining. O Debbie, may page ka na ba? God bless po sa ating lahat. Loves ko kayo. See you po uli bukas.